Iyak na naman ang China sa balitang ito. Kinumpirma na kasi ni Commodore Trinidad na magtatayo ang AFP ng bagong military naval facilities sa Chiquita Island at sa Grande Island. Pero para kanino to? Sa US Navy warships ba o sa Philippine Navy warship? Malapit nga ito sa Naval Subic Bay, dalawang makabago at napakamodernong daungan ng mga barkong pandigma. Mukhang pinaghahandaan na ng Philippine Navy ang warship transfer ng US Navy Littoral Combat Ship. Sana nga maging outpost rin to ng future attack submarine ng Philippine Navy. Ayon sa AFP, isang strategic location ang gagawing naval base. Pag natapos to, mas mabilis makakaresponde ang Navy warship ng Pilipinas sa anumang problema sa West Philippine Sea, lalong-lalo na sa Bajo de Masinloc. Of the Philippine Navy is to prepare for the eventual occupation or preparation and Grande Island, Chiquita Island as military reservation. The natural layout of Subic Bay provides safe harbors for our ships. The aircraft, we have a runway is already existing, hence the need to be able to have a military presence, a foothold in the Subic area. Kagabi nga dumating na rin sa Pilipinas ang bagong US Defense Secretary na si Pete Hegseth. Inaasahang mag-uusap ang dalawang Defense Secretary upang palawakin ang defense cooperation na tututok sa West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States, talagang magkakagulo dyan pag tinangka ng China kontrolin ang nasabing West Philippine Sea. Mas papalawakin din daw ang interoperability ng US at AFP just in case na magkagulo talaga. Alam ng dalawang armed forces kung paano kikilos ng magkasama pag nagkatigmaan. Usapan ni Secretary Teodoro at ni Secretary Hegseth ang anong pwede nilang gawin para talagang pakita sa China na talagang hindi seryoso tayo, na hindi tayo papayag that they will dominate the area, lalo na yung within our territorial waters. Mantra ngayon ng Trump administration is deterrence to strength. In other words, kailangan na palakasin ang ating AFP at saka yung ating pagka-interoperability. Nagkaroon naman ng interes ang India at South Korea na sumali sa Squad Nation. Ang Squad Nation nga ay binubuo ng Pilipinas, Japan, Australia at Amerika. Gustong makiisa ng SOCOR at India upang malabanan ang tangkang pag-okupa ng China sa buong South China Sea. Pare-parehas nga ang pananaw ng mga nasabing bansa, ang panatilihing bukas at malaya ang paglalayag sa buong South China Sea including West Philippine Sea. During the event, he engaged in key discussions on regional security and proposed expanding the Squad. This security grouping to include India and South Korea to strengthen Indo-Pacific defense cooperation. We're all thrust with all of this is of course mapalawig nga natin yung alliances na natin with like-minded nations and well-meaning nations. And so we're reaching out to the most number of nations that are willing to join us in this bandwagon towards one common goal to maintain an open, free and open Indo-Pacific. Kayo, anong masasabi nyo sa gagawing makabago daw at napakamodernong naval facilities? Pabor ba kayong itayo ito? I-komento sa baba ng salobi.